Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, lagot si Claire. Nagkagulo na palasyo. Kung Miao or Congressman Barsaga may bagong pasabog. Ano kaya yan mga kababayan? Yan po ang ating haalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. At simulan po natin ang ating balitaan mga kababayan dito po sa post ng Ang Balita Ngayon. Sabi po dito, ito si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. Mayroon pong gustong ipaalam sa ating mga kababayan, no? Ito po ang kanyang pinakabagong pahayag, no, mga kababayan. Ito po ay patungkol sa PhilHealth, no? Malamang lahat po tayo ay makarelate po dito sa kanyang statement, no. Sabi niya po dito, dahil sa malawakang katiwalian sa PhilHealth, sa ilalim ng Administrasyong Marcos, dapat gawing opsyonal ang mga kontribusyon upang mapanatili sa mga mamamayan ang sarili nilang pera. Oo nga naman mga kababayan, palakpakan po natin. Yan po ang panawagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na gawin na lang pong opsyonal ang contribution or ang kontribusyon sa PhilHealth. Bunsod ng umano'y malawakang katiwalian sa ahensya sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Oo nga mga kababayan, no? Kasi ganun din naman maghuhulog tayo buwan-buwan sa PhilHealth, no? Kukurakutin lang din naman na mga hinayupak na mga opisyal ng gobyerno. Diba? Please comment down below mga kababayan Pakisabi lang kung yes, I agree Congressman Barsaga. Kung gusto nyong maging optional na lang ito. Kasi napaka-importante po ng public opinion, no? Baka sakaling marinig na mga nagbibingi-bingihang taong gobyerno ang ating tinig, no? Grabe. Ayan mga kababayan, comment down below kung agree po kayo dito po sa gustong mangyari ni Congressman Barsaga. Dapat optional na lang. Sabi nga ng iba, dapat wag na lang wala na talagang PhilHealth. Ganun din naman no? Magbabayad tayo buwan-buwan, bilyones po ang nakokolekta nila sa PhilHealth, tapos ilalagay lang sa unprogrammed funds para makulimbat nila. Ganun po talagang strategy nila. Diba? Ay, nako. Good job. Good job, Congressman Barsaga. I really agree. No, dito po sa sinasabi niya. Ikaw, ano po ang opinion mo dyan? Okay? At eto naman mga kababayan, pasadahan din naman po ito natin si Boying Rimulya. Si Boying mukhang hindi na nakatiis Eto, sabi po ni Boying Rimulya mga kababayan, mga troll army na nagpakalat na naospital si Boying, dapat maparusahan ayon kay Boying. Nako po, ang mga troll army dapat talagang gawing illegal. Kailangang may mas mabigat pang naparusang ipataw sa mga gumagawa nito. Alam nyo, galit lang naman kayo sa troll army sa sinasabi ninyo, no? Galit lang naman kayo sa mga karaniwang Pilipino. Kasi yung mga karaniwang Pilipino, yan po ang tinatawag nilang troll army. Yung mga nagko-comment, di ba? Yung mga nagpo-post. Yung sinasabi mong troll army, galit ka lang naman kasi kayo ang tinitira. Bakit? Nung mayroon pong, di ba, mayroon pong nabisto. Sino yun? Yung AI, di ba, yung CEO na nagpapakalat ng mga fake news patungkol po kay BP Sara, ginagamit yung AI. Bakit hindi kayo nagsalita para patungkol doon? Yun ang pinaka talagang troll army. Kung sa troll na po ang pag-uusapan, yun po ang pinaka-troll. Diba?
Ang masasabi ko lang dito, mga kababayan, panapanahon lang naman yan. Ngayon kasi panahon mo, Buwing Rimulya, para ikaw ay batikusin ng taong bayan. Ngayon, kung hindi mo po kaya, hindi mo na matiis yung pambabatikos ng taong bayan sa iyo, ha? Ikaw ay opisyal ng gobyerno, pwede ka nang wag ka nang kapit tuko, no? Wag ka nang kapit tuko kung hindi mo kaya. Kung balat sibuyas ka, wag ka nang kapit tuko, no? Hindi ka rin naman kawalan sa taong bayan, di ba? Ganun lang yun, hindi ka kawalan sa taong bayan. Ano ba itong si Buying? Ako po. Ito pa, isa pa mga kabayan. Ito, Marcos admin, no? Si Doc Loren Badoy, nako po, nagsalita na patungkol po dito sa plano. Ano ba itong plano ng administrasyong ito? Ito, ipaaresto ni BBM sa General Romeo V. Pukisa sa darating na Lunes, bukas ito, ha? Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik, nako po. Umani po ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Doc Loren Badoy, dating Undersecretary ng Presidential Communication Operation Office or PCOO, matapos niyang ihayag ang plano umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo V. Pukisa sa darating na Lunes. Bongbong Marcos is having General Pukis arrested on Monday. Nako po. Hindi ka, sabi, hindi ka na magnanakaw. Ang tatay mo, pasista, adik, ayan o. Kung totoo man po ito mga kaubayan, talagang grabe po ang gobyernong ito. Ano ba? Dictatorship na ba tayo? Hindi na ba pwedeng magsalita ang mga ordinaryong Pilipino patungkol sa gobyerno? No? Hindi na ba pwedeng mabatikos ang gobyerno sa maling ginagawa nila? Wala naman sigurong magbabatikos sa isang gobyerno kung tama ang ginagawa nito. No? Bagkus kung tama po ang ginagawa nila ay papuri po ang kapalit nito. Pero dahil nga sa hindi tama ang inyong ginagawa, kaya kaliwat ka ng pambabatikos, diba? Kaya kaliwat ka ng pambabatikos ang inyong natatanggap. Yan po ang totoo. Di ba? So yan mga kaubayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin si Auntie Claire mga kababayan. Nako. Sabi po dito sa Pinas News Portal, nako po, nag-away-away na. Breaking news, nagsisihan na. Aba, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, Dear Claire Castro, as the spokesperson of this administration, ikaw ang may kasalanan for BBM's negative ratings because it means you cannot defend him well and you cannot explain his achievements or visions well. Kasalanan mo lahat ito. Ikaw may kasalanan. Hindi si Sara, hindi DDS, hindi ibang tao, hindi rin si BBM. Ikaw. Ikaw ang may kasalanan because you turn people off with your hatefulness. Sa palagay ko mga kaubayan, it's not Claire Castro, no, mga kaubayan, ang may kasalanan dito. Kasi mga karibin natin, dalawang pagkakamali, dalawang pagkasinungalingan na ipalabas ng PCO, no? It is up to the president, no? Kung tatanggalin niya na ba ito or dyan ka lang, manatili ka dyan, di ba? Kasi siya po ang appointing authority, mga kababayan. Ngayon, sino po ang may kasalanan dito? Ang presidente po. Kasi siya po ang nagde-decide kung ikaw, di ba, si Claire Castro, ilang beses na pong nahuling nagsisinungaling to eh. Pero nga lang, no,
Sa bagay, magkaparehas naman po sila ni President Bongbong Marcos Jr. Kaya siguro ko yung utak nila, no, pagdating po sa pagsisinungaling ay parang nagko-coordinate mga kababayan. Di ba? Pero kung sasabihin po natin na si Claire Castro talaga ang may kasalanan dito, sa palagay ko po hindi. Ang presidente po ang may kasalanan mga kababayan. So kayo po mga kababayan, ano po sa palagay nyo? Ha? Comment down below kung sa palagay nyo po, no? Pakisabi lang po, tama si Claire Castro po ang mali. Or si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang may mali dito. No? Ayan mga kababayan, i-comment nyo na po ang inyong mga opinion. Inapi mo si Sara, kaya mataas siya at mababa ratings ni BBM. Mali lahat ng strategy mo. Nadamay lahat sa vibes mo. Ikaw si Clara Castro. Si Sara ay si Mara. Sara Clara. Yan, inapi mo. Mara Clara. Kaya ikaw ang may kasalanan. Lahat ng negative ratings dahil sa iyo. I hope you know that. Sana alam mo yan. Sana ma-realize yan ng boss mo. Okay. Ano sa tingin nyo? Kasalanan ba lahat ni Auntie Claire itong pagbulusok ng ratings ni PBBM na tinaguriang most unpopular president in our country's history? Midterm pa lang ito Negative 14 ang performance rating. Negative 15 ang trust rating. Net, mga kanito Grabe. Wala pang presidente na nakaabot ng ganyang kababa. Siya lang talaga. So, bakit nagkakaganyan ang Pangulo? To me, kung ako niyang tatanungin, may kasalanan si Claire Castro, kailang ang may mas malaking kasalanan ng presidente. Correct. Mahirap talagang ibenta ang isang presidente kagaya ni PBBM. Itong ginagawa ni Claire Castro, yan ang overall strategy nila na, kasi nung una wala na may Claire Castro hanggang na-realize nila na may dapat sasagot sa mga birada kay PBBM, may magdepensa at may mag-atake sa kabila, sa Duterte. So kung sino yung nakaisip ng ganitong i-hire si Claire Castro, mas may makasalanan yun. Kasi kung hindi nila hinire si Claire Castro, baka ngayon vlogger pa rin siya, binabanatan pa rin niya si PBBM. Kaya lang, kung sino yung bright idea na mag-hire tayo, hire natin si Claire Castro, pumayag naman ang presidente. Ayun, nakatulong sa pagbulusok sa ratings. Agree ako dito sa sinasabi na ni Kipicho na maraming na-turn off. Hindi lang mga DDS, kundi yung mga neutral, yung mga nag-iisip na they do not consider themselves Duterte or Marcos, kaya lang nagmamasid. Pagpakinggan mo talaga ang sagot ni Claire Castro, mata-turn off ka. Diyan siya may kasalanan. Kaya lang, ang produkto, ang number one, hindi masyado yung salesman. Si Claire Castro, parang salesman lang siya, saleswoman. Kaya lang, produkto mismo, ang produkto si BBBM. Mahirap
Mahirap. Salita ng salitang Pangulo. Taliwas naman ang nangyayari on the ground. Sabi niya, may makukulong bago mag-Christmas. Oh, wala namang nakulong. Mahiya naman kayo. Sabi niya sa kanyang sona. O ano ngayon ang nakakaya? Cabral Files. Nako, pati First Lady kasama doon sa budget insertion. O, kahit anong galing ng spokesperson mo kung gano'n nangyayari. Anak mo, tinaguri ang pork barrel king. Ay talagang matuturn off ang matuturn off ang taong bayan. Kaya galit na ngayon ang taong bayan sa administrasyong ito. I don't know kung paano pa sila makakabawi. Although sinasabi ni Auntie Claire na hindi daw apektado ang Pangulo sa lagapak na ratings niya, trabaho lang daw siya, trabaho. Kailang I do not believe it so. Pakitang tao lang yun na parang, okay lang, I'm still the president. I don't care, mababaw hindi ang rating ko. So yan mga kabayan, sa pagbaba po ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr., marami po sa ating mga kabayan ang nagkokomento na dapat mga kababayan ay mag-resign na itong si President Bongbong Marcos Jr. kasi negatibo na po ang pagtitiwala ng taong bayan sa kanya. Sinasabi di ba, public office is a public trust. Ito po bang pagiging negatibo na ng trust rating ng Pangulo is not a valid reason for him to be impeached? No? Kasi mukhang mali yata ang tinatahulan ng mga hinayupak na ito pagdating sa impeachment. No? I-impeach po nila ang isang vice presidente na nakakuha po ng positive 31 percent sa survey. Trust rating po yan Samantalang gusto po nilang manatili ang isang presidente na mayroon pong negatibong trust rating ayon po sa survey. Kaya itong mga hinayupak na ito dapat mag-isip-isip rin ito Minsan naiisip natin, mga edukado ba talaga ito? Mga educated persons ba talaga ito? Diba? Mga intelihenteng opisyal ba talaga ito? Kasi parang nawawala po yung logic ng kanilang impeachment, diba? Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? I-comment na lang. Maraming salamat po.